Today's vlog guys, utangan serie edition tayo ngayon sa mga OLA apps na registered ng SEC para legit siya, hindi tayo, alam niyo yun, walang harassment na mangyayari. Hello guys, blessed day again to my YouTube channel. Today's vlog guys, utangan serie edition tayo ngayon sa mga OLA apps na registered ng SEC. Wala po siya sa Play Store, bali nakita ko po siya sa Google or sa Chrome. Mag-type lang po kayo ng Cash Express. Ayan, ito po yung itsura niya. Ayan, online loans. Ayan, yan may bilog na. Then, i-click nyo po siya. Mariredirect po kayo sa kanyang dashboard. Maglalagin po kayo dyan or magre-registered ng inyong cellphone number. Then, may ibibigay po siya sa inyong 4 na number at isang letter na magparang OTP siya. Then, ayun, babalik kayo dito para makapag-login. Then, after po nun, may personal data na kayong pipilapan. Ayan, first name, middle name, last name, gender, birth date. Ayan, tapos yung email nyo, importante po yan. Then, after po nun, mag-fill out na kayo ng residence address, street name, residence type. Then, after nun, click nyo yung continue. Then, after nun, doon na kayo sa city, municipality, barangay nyo po, street name, residence type, kung rented ba kayo o fully own yung bahay ninyo. Then, after po nun, click nyo po yung continue. Then, allow nyo lang po yan. Ayan, after allow nyo po, additional details naman po. Educational level nyo, ayan. Monthly salary po, napaka-importante po yan. Plus yung industry. Then, after po nyan, fill out nyo yan, continue rin po ulit natin. Continue lang po, ayan. Fill out nyo lang po lahat yan. Kailangan nyo po ng isang parang homemaker. Ang kagandahan dito, di ba, isa lang. Unlike sa iba na napapanood ko ng mga reviews, ang daming hinihingi. Minsan, 4 na number, 5 number. Di ba, dito, isa lang. Yun ang kagandahan dito, isa lang po. Kaya, na-encourage akong pasukin, itry ko. Kasi, mas masarap i-share sa inyo yung na-experience ko, di po ba? Kaya kahit hindi ko siya ganun kakailangan, talagang na-try kong pasukin. Kaya kung sinabi di ko gagano kakailangan, mamaya malalaman nyo. Ayan. Ayan, pagkalagay nyo po ng isang number ng kulig nyo, kahit kung sino, basta kakilala nyo, then impuhan nyo na lang siya na baka may tumawag sa kanya dahil, syempre, nagano tayo sa apps na pwede tayong mangutang. I-click nyo lang po yung continue. Then, ayan. Person details po. Para in case po na, syempre, pag hindi siguro kayo makontak kapag oras ng bayaran, di ba? I-message ito. Person name, relationship, mobile number, then, after po nyan, ayan, may continue uli po. I-click nyo po ulit yung continue. Then, ito yung pinakamaganda na sa payment details na tayo. Ayan, indicate yung account number nyo po. Ayan, sa may account for money transfer. Bank transfer account lang po yan and e-wallet. Ayan, kung may bank account kayo, ilagay nyo po yung bank account, yung i-link nyo po dito. Or, e-wallet nyo, GCash, mas maganda po. Ako po, GCash po yung nilagay ko. Then, after po nyan, chika nyo lang yung may box dyan, then continue. Ayan. After nyan, magsi-selfie na tayo. Ayun, kailangan wala kang salamin, wala kang mask, wala kang sombrero kapag magsi-selfie. As in, ikaw lang talaga yung malinis yung itsura natin. Then, after nyan mag-selfie, ayan, paki-allow nyo lang po uli yan. Lumalabas na yun na Cash Express, want to use your camera, please allow it. Ayan. Then, paki-check po uli yung continue. Then, after nyan, ayan, selfie. Click uli yung continue. After mag-selfie ng ating mukha, ayan, diretso na tayo sa document upload. Then, mariredirect po kayo dito. Ayan. Baling hiningi po nilang mga mandatory ID type is driver license, national ID, passport, postal ID, BRC ID, SS, or UMID. Yun lang po talaga. Wala yung yung iba kasi mayroong pang TIN, diba? Pero dito, walang TIN. Ito lang po talaga. Ayan. Then, after nyan, ako napili ko ay national ID. So, national ID yung nilagay ko. Tinype ko yung number national ID, then magti-take photo tayo ng ating document. Ayan. Then, after natin mag-take ng document photo natin yung front, continue lang po uli. Then, after nyan, confirmation of condition na tayo. Nakalagay dun 20,000
Pero dito, 10,000 na. Diba? Kaya, tanggapin mo natin na ang katotohanan na kapag first time nating borrower, hindi natin makukuha yung sinasabi nilang 20, 30, or 50. Diba? Mababa lang. Yung ang iba, yung kaibigan ko, nangutang siya dito, ang nakuha lang niya is mababa. Kasi yung daw asawa naman niya, nag-start din dito, mas malaki ng konti. 1,000 din yung sa friend ko, then yung nakuha naman yung sa asawa niya, nag-register din siya dito or nag-login, 3,000. Ganun talaga pag first timer. Depende kasi yun sa details, sa income natin na binigay natin, di ba? Pero ang kagandahan dito, buo mo makukuha yung pera mo. Wala silang kaltas. Yun. Unlike sa iba, di ba? Ang daming kaltas. Bago mo makuha, bawas na. Dito ang kagandahan, buo natin makukuha yung pera natin. Ayan. Tapos, mamimili ka. Yung kinuha mong pera sa kanila, yung utang mo sa kanila, 7 days ba o 14 days? Ito, dito po, pili kayo dyan, 7 days ba o 14 days? Ayan. 1,000 po ang na-approve sa akin. Ayan, eto, 1,000. Ayan, kung okay na sa iyo yung 1,000, i-confirm mo. Ako kinonfirm ko po talaga dahil gusto ko talagang malaman hanggang the end. Ayan, dahil first time ko talagang ginawa ito pumunta sa mga Ola apps na ganito para mangutang. Ayan. 14 days yung pinili ko. Then ayan, confirm nyo lang po kapag gusto nyo na talagang confirm nyo lang, then may advisory sila diyan. Ayan, may sinasabi. Ayan, basahin nyo lang po din. After nyo basahin itong advisory, continue lang po. Ayan, babatiin ka na. Babatiin ka na niya. Thank you. Your application has been accepted. Ayan, then mag-ano lang siya. Para siya naglo-loading, nire-review pa yung iyong application kasi you are currently reviewing your application. Ayan. After niyan, wala pang ilang minuto, ayan na. Congratulations! Your loan has been approved. Yay! Naaprubahan tayo. 1,000! Ayan. I-click mo lang siya. After nun, ito na yung lalabas sa inyo. Pag bumalik kayo sa dashboard niya, ayan. Meron ka ng 1,000. Ang babayaran mo sa 1,000 is 1,389. Yung tinatawag nilang DST, 200 pesos. Meron din SMS. Kuha ninyo 1,000. Pero yung full repayment is 1,389 dahil eto, may DST yan. Merong SMS info fee, may interest. Syempre, normal yan. At principal amount naman na nakuha mo lang is 1,000. Ang kagandahan, buo mo nakuha yung 1,000. Diba? Ayan, yan lang. Pwede ka namang magbayad sa GCash, 7-Eleven. Basta pinapadalang ka naman nila ng repayment reference, so doon ka magbabayad. Ayun, ganun lang po kasimple. Kung mas maaga ka magbabayad, 7 days ka lang magbabayad siguro, mas maliit yung babayaran mo. Hindi ko lang alam, kasi bago nga lang po ako nag-borrower dito. Ang kagandahan lang po talaga dito, buo mo makuha yung 1,000. Kasi syempre, di ba? Yun ang kagandahan. Dito sa iba, bawas na. Yung 1,000 mo, magiging 700 na lang. Tapos, mag-repayment ka ng 1,400, 1,300. So, mas maganda dito. Yun po yung sa akin lang. Pero kayo po, sa tingin niyo po ba, yung 389 po ba na 14 days, para po sa inyo, okay po ba yon o hindi? Comment down below tayo, guys. Para kung okay sa inyo, malay nyo, diba? May mga nangangailangan yan. Diba? Pero hindi ko kayo pinipilit po. Ang sa akin lang po, sinashare ko lang po. Kung hindi, para yung na-loan ko na 1,000, ayan, buo nilang nilagay sa aking GCash, ayan, 1,000, ayan, diba, cash express, your loan amount of PHP 1,000 under agreement, ayan, has been successfully nakalagay na sa ating GCash account, ayan, diba, so buong buo po talagang nakuha, legit po siya, na buong 1,000 papasok sa ating GCash, or pwede naman po sa inyo. Guys, thank you for watching and see you again for my next vlog. Bye for now. God bless and keep safe.